Mapagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Tondo. Maglalakad-lakad. Exercise. Pumunta ako sa inyo doon sa radyo. Walking. Ano lang yun? Kaya ako tumawag. Dito tayo ngayon. Ngayon, ilan? Ayan, dito tayo. Inocencio Street pala ito. Inocencio Corner, Barona. Ayan o. Barona. So lakad lang tayo. Walking. Alam niyo po yung buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Lahat po tayo dito ay pasamantalang tumitira. Walang nagmamayari dito, kundi ang Diyos. Wala tayong anumang paghahari dito. Miski yung sarili nating buhay, hindi po natin pagmamayari yan. Alam niyo po ba bakit tayo nilikha ng Diyos? Kaya po tayo nilikha ng Diyos, may layunin ng Diyos. Magbabasa po ako ng Biblia. Ano po? Kasi akala ng tao, ang kanyang buhay, ay, kung nandito ka. Saan? Okay. Ganito po ang nakalagay sa Biblia. Kasi ang mga ibang tao, yung sumasagot ng mga pilosopo, ang sabi nila, yung buhay daw nila, kasi nga daw yung kanilang nanay at tatay nag-honeymoon. Yun ang kanilang salita. Hindi. Kung hindi ka rin bibigyan ng Diyos ng buhay, wala kang magagawa. Ganito po ang nakasulat sa Ezekiel. Sabi ng Diyos, Ezekiel 18, ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. 4, ito po. Akin ang lahat ng tao. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak. At ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Maliwanag po ang sabi ng Diyos. Ang buhay ng tao, tatay ka man o anak ka man, anong sabi ng Diyos? Ako ang nagmamayari niya. Pag-ahari pulat Pag-ahari pala ng Diyos ang buhay natin, kaibigan. Kaya tanong ko kanina, bakit tayo nilikha ng Diyos? Anong layunin? Anong purpose? Bakit tayo nilikha ng Diyos sa ibabaw ng mundong ito? Ganito po ang nakasulat. Kaya po tayo nilikha ng Diyos ayon kay Apostol Pablo sa Efeso. Babasahin ko po. Babasahin ko. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Efeso 2:10. At sa pagkikipag-isa natin kay Kristo ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na iniandan niya noong una pa man upang gawin natin. Maliwanag. Noong una pa man,
Nilikha tayo ng Diyos. Nanguna pa man. Genesis 1:26, 1:27. Kaya niya tayo pala nilikha ng Diyos para sa mabubuting gawa. Hindi para sa masasamang gawa. Pero nung nangyari, kaibigan, imbis na sundin yung gusto ng Diyos ng mabubuting gawa, ano ang ginawa ng tao? Yung masama. Yung masama ng ayaw ng Diyos ang siyang ginagawa ng tao. Di ba totoo yan? Alam ng tao, madudurog ka sa droga. Pero may nagtitindang droga. Pero naman bumibili droga. Oh. Ang sabi ng gobyerno, bawal yan. Kung alin ang bawal, doon yan ang masarap, sabi nila. O, nung madurog ang utak, yung nanay niya ni-rape niya. Yung lola niya ni-rape niya. Yung kapitbahay niya, inasawa niya. Nang dahil sa droga. Bago ka na, bago. Ang gusto ng Diyos, maliwanag ang sinabi niya eh. Nilikha tayo noon para sa mabubuting gawa. Anong ginawa mo? Ginawa mo sa samang gawa. Oh, hindi ba o sige nga, kayo nga sumagot. Mabuti ba ang droga? O kung mabuti ang droga, di magsama-sama tayo dyan. Ako naman, open-minded ako eh. Yung kaso, talagang dudurugin ganyan. Yung droga, produkto ni Satanas yan. Bago ka na dyan. Ayaw ni Satanas na mapatino ka. Ang gusto ni Satanas, mapasama ka. Oh, hindi ba sana kung sarili mo lang yung masama ka eh. Hindi, naging ganyan ka pa eh. Bago ka na, puta. Hindi ba? Nagyayaya ka pa. Oh, pare, mare, jamming tayo. Pagkatapos hindi mo naman asawa, inaasawa mo. Napakasama ng tao. Lahat ang sinasabi niya, ginagawa mo. Oh. Magandang umaga po sa inyo. Ako po inyong kaibigan, Sabi magbago na eh. Brother Manny Bautista, no? Opo. Brother, Narinig niya po. hindi ako may sabi niya, sila. Ang bata. po kami sa kanya. Ang bata, nakikinig sa matanda. Oh. Pag sinabi ng matanda, tumigil ka. Tumigil ka. Bilang respeto mo sa mas matanda sa iyo. Eh bakit? Eh tatanda ka rin eh. Baka pag tatanda ka, mayroon sumuway sa iyo, baka magalit ka. Diba? Sige po. God bless po. Ang gusto ng Diyos talaga, tayo po'y gumawa ng mabuti. Ngayon, paano natin magagawa yung kaibigan? Para ma-rescue ka. Paano natin magagawa yun? Eto, may babasahin po tayong talata. Dito po sa mga ngaran, ganito po ang nakasulat. Hanapin lang natin ano, yung libro ng mga ngaran. Merong magandang turo doon eh. At sabi niya mga ngaral 12:1, alalahanin mo ang iyong malilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga haraw at tahon na puno ng kaguluhan
panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Hanggat kaya mo pa, hanggat malakas pa, kaibigan, sabi ng Biblia, ng mga ngaral, alalahanin mo ang Diyos. Yun dapat na nasa utak natin. Lagi nating inaalala ang Diyos para mawalay tayo sa masama. Hindi eh. Ang inaalala mo, kaibigan, barkada. Ang barkada, dalawa lang yan. Parang ganito, okay, bibigyan ko yung halimbawa. Magkaklase kayo. Ang sabi ng isa, pare, halika, huwag na tayo pumasok, mamasyal na lang tayo, mag-morning tayo. Yung isa na magkaklase mo, pare, halika na, papasok na tayo sa eskwela, oras na. O alin ang maganda ron? Yung pumasok ka sa eskwela. Ang hindi maganda yun, yung hindi ka papapasukin sa eskwela, yayayin ka sa barkada. Yan. Dapat alalahanin natin ang Diyos na may likas sa ating kaibigan. Bago dumating yung panahon na ano masasabi niya? Maraming salamat po. Kaya dapat alalahanin natin ang Diyos. Kung lagi natin nilalagay sa ating kaisipan ng Diyos, siyang ginagawa natin center ng ating buhay, kaibigan, lagi nating mahalala ang Diyos, yung mga turo ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos. Kasi wala naman talaga tayong magagawa eh. Ano man ang ating gagawin habang tayo nabubuhay sa bundong ito, kaibigan. O Mr. Press, tatandaan nyo po, lahat naman po tayo magwawakas ang buhay dito sa lupa. Pero mas maganda, magwawakas ang buhay mo dito, merong makikita ang Diyos sa'yo. Hindi yung mamamatay kang walang makikita ang Diyos sa'yo. Tandaan po ninyo yan. Kaya tayo bilang mga tao, lagi nating alalahanin ng Diyos na may likas sa atin. Napakahalaga po yan. Napakahalaga sa buhay natin. Na lagi nating alalahanin ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat, habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng lupa dito, kaibigan. Kaya tayo nilikha. Ito pa. Doon sa unang Korinto. Ganito po nakasulat. Basahin natin. Sabi ng kasulatan, unang Korinto 6:19, hindi ninyo paghahari ang inyong katawan, kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Yan. Kaya tayo nilikha ng Diyos para gamitin itong katawan natin para sa Kanya. Maliwanag ang sabi niya sa Ezekiel 18:4, ang buhay ng tao ay akin. Kung binigyan tayo ng buhay ng Diyos, anong dapat natin gawin? Gamitin natin ang buhay na yan para sa Kanya lamang. No, dito ka na. Kaya nangyayari, ginagamit ang katawan sa kademonyoan eh. Di ba totoo yan? Oh, siya burito, siya budon. Oh, barkada rito, barkada doon. Halak dito, halak doon. Oh, ano mapapala mo dyan, kaibigan, pagka nagkaroon ka ng sakit? Sinong pahirap ang pamilya mo? Pero nung nagpapakaligaya ka sa shabu, sa halak, sa bisyo,
Sarili mo lang ang pinaliligaya mo. Na magkaroon ka ng sakit, yung buong pamilya mo, niligalig mo. Pag hindi ka nila tutulungan, ikaw pa yung... O, yan ang ugali ng tao. Sinong gumawa niyan? Eh, di ikaw. O, meron ka bang pwedeng ituro? Wala. O, kayo mga kabataan. O, sino sa inyo may girlfriend na? Ito mga kabataan, o. Yung sumagot kayo. May girlfriend ka na? Naintindihan mo ba yung tanong ko? Ba't ka nag-girlfriend? Ay, hindi naintindihan itong batang ito ang tanong. Ang akala nyo siguro, kaibigan. Ang tinatanong ko, yung love. Jowa. Yun. Bata pa lang kayo, ang inyong obligasyon, sumunod sa inyong magulang. Ito, may babasahin ako, ha. Ilang taon ka na? Ano, pipi ba kayo? Pipi? Lang yan niya. Ha? Pipi ba kayo? Pipi? Bilang kabataan o bilang mga anak, ito sinasabi ni Pablo para sa inyo. Ngayon, tatanungin ko kayo mamaya kung ginagawa ninyo yung gusto ng Diyos. O. Ha? Ang sabi ni Pablo, ito. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang. O nasaan na yung mga batang iba? Wala na, nagsilayas na. Buti may natira isa. Uy, lalayas na rin. Kita nyo? Kabataan pa lang, madulas na. Pagdating sa salita ng Diyos. Oh. Hindi bali, kayo mga nanonood na lang. Mga anak ito, ha. Sundin ninyo ang inyong mga magulang. Maliwanag. Alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito nararapat. Oh. Alang-alang sa Panginoon, sumunod tayo sa ating mga magulang, tayo mga kabataan. Pag sinabi ng tatay, nanay mo, mag-aral ka. Yun lang. Ang trabaho mo, bata ka, mag-aral ka lang, hanggang magtapos ka. Oh. Oh, good morning, baby. Hello. Hello. Naiya siya. Sige po. Kaya tayo nilikha ng Diyos pala ay gawin yung gusto niya. Ipaglingkod natin sa Kanya ang ating buhay, kaibigan. Naalala niyo yung tinuro ng Panginoong Yesus? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Sambahin ang pangalan mo. Isa lang po ang sasambahin natin, ang pangalan ng Diyos. Amen. Yan na nakasulat eh. Hindi natin pwedeng tutulan na nakasulat. Purihin ang Panginoon. God is good. Kaya tayo nilikha pala ng Diyos upang gamitin natin ang ating buhay, ang ating katawan para sa Kanya lamang. Yung problema nga, imbis na gamitin ang buhay at katawan ng tao para sa Diyos, saan nila ginagamit? Sa gusto ni Satanas. Oh, di ba totoo yan?
mga palarangan ng politika. Naturingan may mga simbahan pero laban sila sa gobyerno dahil po yung kanilang mga minamanok ay na-involve sa iba't ibang korupsyon. Ganyan ang tao ngayon, kaibigan. Kunwari nasa simbahan sila, ginagamit nila yung simbahan nila. Hindi naman simbahan ng Diyos yan eh. Kasi sila nagtayo niyan. Rally dito, rally doon. Bakit? Eh kanilang minamanok na involved sa mga korupsyon eh. Sana, kaibigan, hindi pa naman uli ang lahat. Merry Christmas na lang sa iyo. Dito na lamang po ang ating munting video. Tandaan nyo yan, kaya tayo nilikha ng Diyos upang maglingkod po sa Kanya. Amen. God is good all the time. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, sa Poco 64, senior citizen, stroke nose. 6 na taon. At person with disability, 6 na taon. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless us all. Thank you for watching. Dito po sa Tondo ito.